Pope Leo III was the last Leo, reigning until 1903, famous for defending workers' rights and launching modern Catholic social teaching. But Leo XIV? That's a title waiting in the wings. If a future pope chooses the name Leo XIV, it'll carry a legacy of reform, intellect, and influence. The name Leo has always signaled strength, and perhaps a new Leo could reshape the Church for the next century. Curious about papal names and the secrets of the Vatican? Hit follow and explore the mysteries of the Church's past, and maybe its future. Hindi talaga inaasahan ng karamihan, mga kapatid. Sinurprisa tayo sa banal na Espiritu Santo. Ginulat ang karamihan. Nakaunauhan nahang Agustinian, kanaunahang Amerikano, ang nakaupo ngayon bilang pastor sa Universal Church. Ginulat ang karamihan. Imagine, abang mag-live tayo, daming mga nag-message na sana daw ang si Cardinal Tagle ang mapili. Dami nag-message. Pero, di inaasahan na itong kasama ni, katabi ni Cardinal Tagle ay yun pala ang ika-227 na Papa. Sunod lang yan ni Cardinal Tagle nang nagsagawa sila ng solemn oath of secrecy sa isasagawang conclave. Sino ba si Pope Leo XIV? Tatalakayin natin ito, mga kapatid, sa pagkakataong ito bago tayo papasok sa punto por punto. Samahan niyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli, ika-267 na Papa mula kay San Pedro hanggang sa kasalukuyan. Ito po, mga kapatid, mula kay San Pedro hanggang sa kasalukuyan. So, makita natin kauna-unahan na gumagamit ng Pope Leo XIII sa ika-5th century na. At di lang yan, ang Pope Leo ang Pope Leo the First, ika-5th century. At yung Pope Leo XIII, kung maalala ninyo, siya ang nag-compose sa prayer, Saint Michael the Archangel, defend us in the battle against devil. Bago niya kinumpos yung Saint Michael the Archangel, taong 1884, nang si Pope Leo XIII ay nakakita ng vision, ang pakipag-usap ni Satanas at sa Panginoong Hesukristo, kung saan humihingi ito ng pahintulot na wawasakin ang simbahang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pinahintulutan ng ating Panginoong Hesukristo, kaya nang nakagising na si Pope Leo XIII, yon. Yon na ang nangyari. Kinumpos niya ang Saint Michael the Archangel. So ito ang Saint Leo sa taong 60
taong 461. At di lang basta-basta dahil Pope Leo the Great ito. No? Dahil sa reforma na ginawa niya sa simbahan. Leo, reformador ito ng simbahan. So unang Leo, Saint Leo the Great, taong 461, 461. Alalahanin ninyo na meron mga erehe na lumitaw sa panahong yan, pero wala pang protestante. Napakabata pa ang simbahang katoliko dito, mga kapatid. Wala pang protestante. Di pa naging Kristiyano ang Pilipinas. Yeah? Protestante, lumitaw lang sila sa taong 1521. Di ba? 1521, and then nagtatag ng kaniyang iglesia, sekta, si Martin Luther, 1522. Unang Pope Leo, reformador ng simbahan. Imagine, sinalubong niya yung mga armadong wawasak sana sa Vatican, dala ang cross. So, di basta-basta si Pope Leo. Okay. Then, unang Leo, 5th century yan. Then, hanapin natin dito ang pangalawang Leo. Kailan lumabas ang pangalawang Leo? Unang John, 6th century na. Pangalawang John. So, tingnan natin ang pangalawang Leo, kailan ba yon? Hanapin natin. Tingnan ninyo kung kailan yung pangalawang Leo. Sandali. Dahil meron na tayong Leo the 14 ngayon. Okay na, sa 7th century na tayo. Okay. Daming mga nagdala din sa pangalang John. No? Kaya umabot sa John 23rd. Leo, ngayon Leo the 14 pa. May Saint Agato. Ito. Sa 7th century, Saint Leo the Second. 7th century, Saint Leo the Second. Hanapin natin ang Leo the Third. Leo the Third. 7th century siya. Tignan natin ang Leo the Third. Sunod-sunod dito ang John. Merong Simius. Gregory. Gregory the Third. Sunod-sunod ito. Okay. St. Paul I. Stephen, Adrian. Ito. Leo the Third. 9th century na. No? Leo the Third. Saint Leo. 9th century. Okay. Then, Leo the Fourth. Hanapin natin Leo the Fourth. Okay, Leo the Fourth. Kailan lumabas? Yun si Leo. Ito. Saint pa rin, no? Leo the Fourth. Kasunod siya ni Sergius I. And then, Pope Benedict III. So, ito. Leo, hinanap natin Leo the Fifth. Kailan siya lumabas? Anong taon? Okay. Hanapin natin Leo the Fifth.
So, the unbroken line of succession. May Pope Romanos, nakikita ninyo sa taong 897. Pero asa na yung propesya ng Seventh-day Adventist na naunang tinatalakay, tatalakayin natin sa susunod, na si Pope Francis, ayon daw sa hula ni Saint Malakay, yung bugos na hula. Si Francis, si Pope Francis, ang huling Santo Papa. Di ba? Busted ngayon sila sa kanilang hula-hula. Okay. Tuloy natin. So, natin, Benedict the Fourth. Ito. Pope Leo V. Sa taong 900, abay, ang dali lang pala niya, no? 903 at namatay siya sa 903. Dali lang ang kaniyang papasi. Si Leo V. Iwan ko kung nakaabot ba ito ng isang taon. Hanapin natin Leo VI. Ito, Leo VI. Sa taong, napansin nyo ang taon mga kapatid, 928, namatay din siya 928. Si Leo VI. Then pinalitan siya ni Stephen the Seven. Mahaba ito si ilang taon to. Okay. So, then si John. Ito, Leo the Seven. Taong 936, 939. Leo the Seven. Tingnan natin si Leo the Eighth. Mga reformador ito ng simbahan din. Okay. So, Benedict V. Ito. Leo the Eighth. Isang taon lang, isang taon lang, 964, 965. Then sinundan siya ni John the Eighth. Ito, at si Benedict the Sixth. Sinundan ni Pope Benedict the Seven. Leo the Nine. Hanapin natin. Leo the Nine. Okay. Sunod-sunod ang John dito. May Sergius Benedict. Ito, mapansin ninyo, mga kapatid, itong Benedict 9. Alam nyo, tatlong bisis ito na-elect, tatlong bisis din nag-resign. Ito, Benedict 9, napili siya sa taong 1032. Pero grabe ang crisis ng simbahan sa panahong ito. Kaya 1044, nag-resign siya. Pinalitan siya ni Sylvester. Sylvester III. Ang problema, namatay agad si Sylvester III. Taong 1045, itong taong ito, 1045, ito din ang paglabas ng Orthodox. Si Patriarch Michael Serralios, 1045, lumabas, humihiwalay sila sa simbahan. So, pansinin niyo ang taon. Si Benedict IX, napili siya taong 1030 then 1044. Nag-resign siya sa 1044. Napalitan siya ni Sylvester III, pero namatay agad. Ito, napansin niyo? Bumalik na naman siya. Napili na naman siya. Benedict IX. Napili na naman siya. Pero,
napansin nyo ang taon 1045, sa taong yon matapos siya napili, nag-resign na naman siya. Nag-resign na naman siya. Pagkatapos, napalitan siya ni Pope Gregory XVI. 1045, 1046, isang taon lang. Pagkatapos, napalitan siya ni Pope Clement XVI, 1046, 1047, tag-isang taon rin. Nabalik na naman siya, pangatlong bisis. Nabalik siya. Pope Benedict IX. Napansin nyo? 1047, pero isang taon lang, 1048, nag-resign na naman siya sa papasi. At nagiging monk siya. So, dyan, mapansin ninyo ang talaan ng Papa, may 3 bisis napili, may 3 bisis nag-resign, Pope Benedict IX yan. Then, napalitan siya ni Damasus. Ito, Saint Leo 9. 1040. Alam nyo, grabe ang krisis ng simbahan dito dahil isa sa mga isyu, yung tinatawag na yung tinatawag na lay investiture. Yung mga hari sa panahong ito, mga kapatid, yung mga hari, yung mga emperador, pipili sila ng mga tao na gawin nilang obispo o abot o gawin nilang kardinal. Gawin nilang Santo Papa. Yun. Itong si Saint Leo IX, alam nyo, ang pangalan nito ay Bruno. Then, pinili siya ni Emperor Henry III na magiging Santo Papa. Kaya nakaupo siya bilang Santo Papa, pero imagine, kahit pinili siya ng Emperor Henry noon, grabe ang kilos. The Holy Spirit works mysteriously. Bakit? Ipinili siya ni Emperor Henry III para aakyat sa pagiging Santo Papa, pero nagiging santo. Grabe ang reformation niya sa loob ng simbahan. Grabe talaga ang reformation niya. Palitan siya ni Victor. Palitan siya ni Stephen. Eto, Pope Nicholas Desikan. Ito na Santo Papa, mga kapatid, si Pope Nicholas Desikan, siya ang nagdeklarar na all popes should be elected by cardinals. So, dahil yung mga hari, yung mga emperador ay gusto nilang tao na makapasok sa simbahan. Kaya nag-reform din si Pope Nicholas Desikan. Idineklara niya, all popes should be elected by cardinals. Kaya yung kasunod niya na Santo Papa, taong 1061, 1073, Pope Alexander Desikan, alam nyo, Pope Alexander Desikan was the first Pope elected by cardinals. Sa epekto sa deklarasyon ni Pope Nicholas Desikan. So, yan ang dahilan, mga kapatid, na ang mga cardinals na ang magpipili sa sino mang magiging Santo Papa. Okay? Sunod, napin natin. Kailan na naman lumabas yung nagdala sa pangalang Leo? Okay? Napin natin. Dahil pang 14 na itong kasalukuyang Santo Papa natin ngayon. Okay. So, tingnan natin. Ito ang unbroken line of succession, mga kapatid, na pinatunayan kahit sa kasaysayan.
Samantalang ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya na resulta sa maling interpretasyon sa Biblia, wala silang kaugnayan sa tinatawag na unbroken line of succession na nagmula pa sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo at sa mga apostolis. Okay? O, sige. Napin natin yung iba pa. Matagal-tagal ha. Tagal-tagal talaga. Bago lumabas yung nagdala na naman sa pangalang Leo. Okay. So, Benedict 11, Clement 5, John 20, 22 pa yan. Benedict the 12. So, hanapin natin. Okay. So, tingnan natin na Pope Eugene, Pope Martin, Pope Nicolas, Pope Calixtus III, Pope Pius II, Paul II, okay, Sixtus, Innocent, Alexander VI. Ito, grabe ito sa kasaysayan, Alexander VI. Alam na siguro ninyo ang mga iskandalong ginawa niyan. Pero remember, even during the time of Christ, there was a Judas. No? Grabe ito. Ang pangyayari dito sa simbahan during the time of Alexander VI, mga kapatid. Kaya, kung makita ninyo, dahil ang simbahan ay na itatag ng ating Panginoon Jesucristo at itinayo sa ibabaw ng bato, San Mateo 16:18, it igo di kukiato is Petros, et superham Petram edipicabo iglesiam yam et porta in perinon praevilabot adversus iam. No? So, naitatag sa ibabaw ng bato talaga. Kaya, kung meron mang Santo Papa na siya ang source sa iskandalo sa simbahan, tulad sa kasaysayan nitong Alexander VI, mga kapatid, no? Pwedeng ang simbahan ay masugatan, pwedeng maramdaman niya ang sakit, ang hapdi ng sugat sa iskandalo, ngunit ang simbahan ay hindi talaga mawawasak. Bakit hindi mawawasak ang tunay sa simbahan? May divine promise ito. Galing mismo sa nagtatag niya na ang Panginoong Jesucristo, San Mateo Kapitulo 28:20, en omnibus dibus osque in siculat siculorum. Sasamahan talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kahit may Judas pa, kahit ang mga apostolis pa ng ating Panginoon Jesucristo ay tumakbo noong hinuli siya, ang ating Panginoon Jesucristo, di niya iniwan ang kanyang simbahan, ang kanyang katawan, the mystical body of Christ, ang tunay na iglesia, ang Iglesia Katolika. Okay. No? Sunod. Ito na. Leo 10, no? Taong 1521. 1513. So, 1521, napansin nyo? Noong nakarating sa Pilipinas si Magellan. During the time of Leo datin, mga kapatid. At dito, sa panahon niya, 1517, doon, nagrebuilde si Martin Luther. No? Itong si Pope Leo X, nagplano sa pagtatag sa itong tinatawag na basilika. No? Basilika. At ang sino mang mag-donate para sa pagtatag nito ay maka-obtain ng plenary indulgence. So, yun ang dahilan na sinabi ni Martin Luther at iba pa na
bili ang ano daw? May hihingi ng sampul balot, ha? ay, basta wag nyo nang kalimutan. Buhay Party List, ha? Buhay Party List. Huwag niyong kalimutan yan. Okay. Tuloy tayo mga kapatid. Tuloy tayo. So, yan. Pope Leo X. 1521, pagdating sa Espanya dito sa Pilipinas, nasa aklat yan na World History by Gregorio Saidi, Philippine Edition, page 123. Ano nakasulat? The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, 1521, nakarating sa Pilipinas. 1522, na itatag ni Martin Luther ang kanyang Lutheran Church. Okay. So, Leo X. Okay. Then, sunod, napin natin. Okay. Tingnan natin sa kasaysayan, yung tinatawag na unbroken line of succession na nag-connect talaga patungong St. Peter. Kaya kung tingnan ninyo sa definition lang sa Webster's Dictionary, ito. Isang taon lang si Pope Leo XI, 1605. Pope Leo XI. Isang taon lang ba ito? 1605. At sinundan siya ni Pope Paul V. Ito. So, tingnan natin ang kasaysayan sa unbroken line of succession, mga kapatid. So, dito niyo makita sa kasaysayan na ang simbahang Katoliko may unbroken line of succession talaga mula pa sa panahon ni San Pedro. Kaya Webster's Dictionary, page 544, ano mabasa diyan? Peter, masculine proper name Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Yan. Ito. Sa taong 1829, si Pope Leo XII. Pope Leo XII. Pinalitan siya ni Pope Pius VIII. Then follow si Pope Gregory XVI. Sinundan ni Pope Gregory. Sandali. Okay. Ito na. Si Pope Leo XIII. Pope Leo XIII, siya ang nag-compose sa short prayer of exorcism. Yung prayer of exorcism na exorcism of Pope Leo XIII, di pwede yan gamitin sa mga lay, ha? Mga pare lang, kahit ang pare na hindi exorcist, makagamit yan. Ordained minister lang ang pwede magamit yan. Exorcism of Pope Leo XIII. Exorcismos ti omnis immundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis Encorsio. So, yan. So, panahon ni Pope Leo XIII, 1903 siya namatay. 1902, before siya namatay, si Gregorio Aglipay dito sa Pilipinas, Ilocos Norte, Ilocos Sur, nagtatag, humihiwalay sa simbahang Katoliko, nagtatag ng kaniyang sarili at nagdeklara sa kanyang sarili na Supreme Bishop, no? Bishop Maximo. Pare ito ng Katoliko, ha? 1902, Gregorio Aglipay sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, mga kapatid. Kaya ilang mga simbahan diyan ang nakuha nila ni Gregorio Aglipay, simbahang Katoliko at kumbento. Kaya na dalayan sa korte
At nang nadala yan sa korte, mga kapatid, may, Bro Windel, baka may alingas-ngas na darating. Anong alingas-ngas? Okay. Tuloy natin, mga kapatid. No? Nakuha nila ang ilang kumbento, kaya nga nakapunta ako doon sa Diocese of Lawag, sa isang kumbento. Sabi ng pare doon, no, nag-lecture ako about spiritual warfare sa mga lay. Sabi niya, alam mo ba, brother, malaking kumbento. Dito sa hagdang ito, may paring namatay. Inihulog dito. Oh. Grabe ang init sa noon, no? Kaya nang nakuha nila yung mga simbahan, nadala yan sa korte. At yan, nagdesisyon ang korte na ibalik ninyo sa simbahan Katoliko ang mga kumbento at simbahan. Yan. Pero ayon sa ilang mga pare na nagkwento sa akin sa Ilocos, na may mga simbahan daw na di na nabalik dahil kahit may desisyon. Dahil pag magpunta ang pare, binabato sa mga Katoliko na naging kaanib noon. Grabe talaga ang krisis, no, sa kasaysayan. Ito, Pope Leo XIII. Siya ang nagkompose sa prayer, Sancti Michael Arcangeli defendinos in Prorio, Saint Michael the Archangel defend us in the battle against devil. Ito, Pope Benedict XV, Pope Pius. So nakita ninyo, mga kapatid, ito, ang di maputol na kasaysayan talaga. Dito, hanggang kay Pope Paul VI pala, wala pa dito, hindi pa na dagdag dito si, sandali, tingnan natin kung di ba nadagdag. Bakit nawala? Wala na tala. Okay pa. Nadagdag pala. Akala ko nawala na. Ito. Hindi pa nadagdag ang kasalukuyang Santo Papa natin ngayon. Ito. So, hindi nadagdag si Pope Leo XIV, mga kapatid. Ang di nadagdag ngayon. So, yon ang unbroken line of succession. So, ginulat talaga, daming naghintay nitong puting osok na lumabas, pero nakita nila, bago yun lumabas, merong maliit na ibon na pinakain ng ina. Nakita sa kamera. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV.
Alam nyo, Agustinian ito mga La kapatid. pace sia con tutti voi, Malapit siya sa mga Pilipino mga kapatid. fratelli, sorelle Palagi carissimi. siya sa Cebu. Questo è Iloilo. il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Yon ang blessing na may plenary indulgence. Oh. However, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Alam niyo naman, tinatalakay na natin yan. At ito ang kauna-unahang misa niya sa Sistine Chapel. Begin with a word in English, and the Humili niya ito, mga kapatid. begin with a word in English, and the rest is in Italian. But I want to Bahagi lang ha, bahagi lang ito. begin with a word in English, and the rest is in Italian. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Yan, mga kapatid. Yes, may nabasa ako dito na comment. Totoo, no, sa interview, sabi ng kapatid niya, ni Pope Leo, na bata pa lang sila, sinabi daw sa kaniyang kababatang kapatid na itong si Pope Leo, na may babae na mahal na Birhen Mariang nagpakita sa kaniya. Ha? Sinabi niyan, nung bata pa lang. At sinabi ng babae na ikaw ang kauna-unahang magiging Santo Papa sa Amerika na magdala sa pangalang Pope Leo. Ha? Pope Leo XIV. Oh, so totoo, sinabi niyan, no? ng kapatid niya. Bata pa lang sila. Sinabi sa kanya na pinakitaan siya sa isang babae na mahal na Birhen Maria na nagsabing, ikaw ang kauna-unahang magiging Santo Papa sa Amerika. 6 years old pa lang siya. Oh. Si Robert Francis, 6 years old pa lang siya, sinabi niya sa kanyang kapatid na may babaeng napakita sa kanya na mahal na Birhen Maria. At sinabi, tatalakayin natin ito sa susunod, sinabing, ikaw ang kauna-unahang magiging Santo Papa sa Amerika na magdala sa pangalang Pope Leo XIV. O kung maalala ninyo mga kapatid, si Pope John Paul I, pinuntahan talaga siya sa visionary sa Fatima at sinabi, magiging Santo Papa ka sa short na panahon, sa maikling panahon. Imagine magiging Santo Papa ka sa maikling panahon. So, nagiging Santo Papa siya sa 33 araw. Si
Jan 23 naman, Jan 23, ang abito nila noon ay kulay itim. Lumabas sila sa simbahan pagkatapos may isang bulag na nagpalimos doon sa labas ng simbahan. Tinawag niya si Jan 20 Roncalli. Tinawag niya, sabi niya, isa sa inyo nakadamit nakaabito ng puti. Pero sila lahat paglabas nila puro itim talaga ang kanilang abito. At hinawakan ang kamay ni Roncalli, Father Roncalli noon. Sabi ng bulag, ito, nakaabito ng puti ito. O, yun, nagiging Santo Papa talaga, no? Na Jan 23. Si Pope John Paul II, siya, hinulaan din siya ni Padre Pio. Batang-bata pa siya, no? Hinulaan na pare, nagkita sila at sabi ni Saint Padre Pio, magiging Santo Papa ka at magagaling na Santo Papa sa simbahan. O, see? Mga kapatid, yon ang palatandaan na ang simbahan natin di talaga pinabayaan ng banal na espiritu. Di talaga pinabayaan ng Mahal na Birhen Maria. So, nagbunga ang ating panalangin, nagbunga ang ating prayer, fasting. No? So, maraming salamat talaga. Ginugulat tayo. At nauna nang sinabi niya sa lektura niya, Bishop is not supposed to be a little prince sitting in his kingdom, but rather called authentically to be humble, to be close to the people he serves, to walk with them, to suffer with them, and to look for ways that he can better live the gospel message in the midst of his people. Yan. Humility talaga. At sabi niya sa lektura, dahil alam niyo naman, daming mga nag-react kaugnay kay Pope Francis, sabi niya, We as Catholics have always believed, and I firmly believe what Jesus himself said, the Holy Spirit will never abandon the church. Don't doubt that. The Holy Spirit was part, in some way, shape, or form. I wasn't there, but I truly believe that Pope Francis was elected by that College of Cardinals in 2013 because the church at this time needs Francis. At a different time, we needed Pope Benedict, and at a different time, we needed St. John Paul II, etc., etc. But the Holy Spirit will never abandon the church, and if we can live placing our trust in that, yeah, we might be shaken up a bit. We might need to ask questions, and there's a lot of people we can ask questions to, but we continue to walk placing our trust and our confidence in the Lord, whose Spirit is indeed with us. okay, yun. No? So, maraming salamat din, Father Avi, ang aming theological advisor. Sinishare niya dito ang kauna-unahang misa ni Pope Leo. To make his message known is our responsibility. So here